Sa takbo po nitong nakaraang eleksyon at bilangan, ito pong iso sa party list pag-usapan natin. Mukhang tataas yung percentage or tataas yung bilang ng mga magiging congressman sa ilalim ng party list law or party list system bilang mga marginalized sector. Kaya nga lang ang tanong, talaga ba sila kinatawa ng marginalized o yung iba dyan ay kinatawa ng mayaman at may impluensyang partido at pamilya? Yun eh. Anyway, 63% ng lahat ng mga party list, dun po ang pagkukwenta niya. Okay? Kaya sa dami ng party list na pwedeng makapasok. Pero conforme pa yan sa kung ilan ang makakapasok sa isang party list base sa 2% na pinag-uusapan. Kasi kung ang nakuha ninyo po na boto ay 1 million, okay, yung 2% niya, yan po yung pagbabasihan. Yung 2% ay pagbabasihan para magkaroon ng kinatawan. Kaya yung siguro top 15 or siguro top 10 lang muna. Yung top 10 na mga party list, mukhang sigurado na sa kanila ang magkaroon ng 3 kinatawan o pinakamahina 2. Ganon sitwasyon. Kung halimbawa yung top 10 magtigagalawa, di 20 congressman na kagad yun. Kung meron doon 3, 20 magiging 22 or 23 congressman kagad. Doon pa lang yun. Marami pa po. Kaya sa kasalukuyan kasi, kung di ako nagkakamali, sa 19 Congress, nasa 59 or 61 congressman ang party list. Ngayon, baka mas marami, madadagdagan. Kung hindi nadagdagan ng distrito sa bawat lugar sa buong bansa, nadagdagan naman ang mga magiging congressman sa ilalim ng party list system. Kaya, dadami pa rin ang congressman sa incoming 20 Congress. So, kung hindi kayo kasama sa top 10 na makakuha ng 3 o 2 upuan bilang kinatawan ng inyong party list sa Kongreso, marami dyan, isa-isa lang. Pero marami yun. Actually, marami rin ang 2, pero mas marami yung isa lang. Isang congressman ang magiging kinatawan ng kanilang party list sa incoming 20 Congress. Kaya baka umabot ng hindi lang 65 congressman. Baka sumobra pa. Pero hindi natin sigurado hanggat hindi po nagkakaroon ng official proclamation. Kasi ang pagkukwenta sa party list law, party list system, ay percentage doon sa total vote na makukuha nyo. Kaya yung number 1, number 2, o baka hanggang number 3 na top 3 na party list, baka makakuha yon ng pinakamahinang baka nga 3 na congressman. Yun lang wala pa naman nakaka-4, 5 Although bawat party list 5 ang nominee. Pero sa kasaysayan ng party list law, hanggang 3 lang ang number 1 top notcher sa eleksyon sa party list system. Ngayon ang nangunguna ay akbayan. Sigurado na ang 3 dyan. Okay? At yung iba pa. Pero mas marami nga, tulad ng sinabi ko, ay yung mga isa lang ang kinatawan. Kaya marami. Kung nagbabantay tayo sa resulta ng national candidate, ito hong party list ay masalimot din ang kwentahan dito. Kasi ganyan. Ang binoboto ay yung pangalan ng party list, hindi yung pangalan ng tao. Ang party list system, party list organization, sila ang nagsusumiti ng mga nominee 1, 2, 3, 4, 5 sa COMELEC. Then, pag nanalo ang isang party list, titingnan kung ilang percentage ang pwedeng nakuha nila at bilang ng congressman na merong nomination o nasa listahan ng COMELEC. Ganun po ang sistema. Kaya maraming party list congressman hindi natin kilala. Mas kilala yung kanilang party list organization dahil yun ang ibinoboto ng tao. Hindi tao kung hindi yung organization. Hindi katulad sa Senado or Senador
talaga yung kandidatong senador, yung tao, pangalan niya, ang ibinoboto. Like governor, mayor, at yung district congressman. Sa party list po, hindi. Ibang-iba yan. So ngayon ang tanong, marami kasing nagdududa. Kailangan pa ba manatili ang party list? Kailangan pa ba na payagan natin ang mga party list mamayagpag? Napakalaking gastos, bilyon-bilyon taon-taon ang gastos ng pamahalaan ng taong bayan sa party list, sa dami ng mga party list congressman. Kung ano ang sweldo ng district congressman, project o port barrel ng district congressman, ganoon o higit pa ang nakukuha ng party list, conforme kung malapit siya sa Malacanang. Ngayon, ang tanong, sila ba ay talagang marginalized sector? Aba, marami nagtututa dyan. Kasi nakikita natin dyan, mga nakatira sa mga exclusive subdivision, nakatira at mayamang pamilya at political party ang nakadikit. Although dapat sa party list law, walang pakialam ang political party, hindi dapat kaalyado yun ang political party, dapat independent na kinakatawan nila ay ang marginalized sector talaga, mahirap. Pero hindi, mga nakatira at angka ng mayaman ng ibang party list. So, ewan ko kung kailangan. Ang problema natin dito, hindi naman pwedeng baguhin yan ng ganon-ganon kasi batas po yan. Sila rin ang mag-a-amend. Sila rin ang magbabago ng batas kung gusto nating mawala or baguhin ang sistema ng party list. Ay hindi naman ho nila ginagawa. Kasi paano nila gagawin? Sila nakikinabang. Para silang kumuha ng bato, ipupukpok sa ulo. Malabo yun. Hindi nila aamyendahan o i-abolish ang party list law dahil pinakikinabangan yan ng ilang political party, angka ng mga politiko dahil sila rin. Although meron talagang lehitimo na party list tulad ng manggagawa, OFW, farmers, ayan, jeepney drivers, rider at kung ano-ano. Pero yung iba, abay, sandali. Mukhang pangalan lang ang kunwari party list organization pero pamilya pala ng mga politikong malalaki at mayamang grupo. Ayun yun. So, at least meron na kayong idea. Ang party list system, party list congressman, mas marami ang makakapasok ngayon. Yan ay binoto ng mga OFW kasi national at ng mga Pilipino. National yan ang party list congressman at senador, ang National Board of Canvasser ng COMELEC, Chairman Garcia at mga commissioner ang magdi-declare at proclamation yan. Kasi national ang boto nila. International galing sa OFW. Yan po. Okay? Any comment? Pabor ba kayong manatili pa ang party list? Nasa inyo na yan. Ayaw na ninyo? Nasa inyo rin. At least sinasabi ko yung sistema. Yung malaking gastos natin sa kanila, yung kanilang ginagawa, at saka yung sistema sa eleksyon, at kung paano sila nananalo, at paano sila nagiging congressman na ipaliwanag na natin. Please like and share para malaman ng butanteng Pilipino sa buong mundo at ng mga Pilipino, ano ba itong party list?